let us not be weary. Diba? Huwag daw po tayo maghina, huwag daw po tayo kumbaga mag-alala. Huwag daw po tayo kumbaga panghinaan po ng loob dun sa mga paggawa po natin na mabuti. So, kaya po sabi po ng Panginoon, for in due season, we shall reap if we faint not. So, sabi po dito sa faint not, kapag hindi daw po tayo mahina. Diba? Kaya nga po sabi po ng ating Panginoon, sa buhay po natin, darating yung times na manghihina po tayo. Tulad po, diba? Ma-discourage po tayo kasi hihina lang po tayo. Diba? Pero sabi ng Panginoon, kahit isa o ikaw lang yung naglilingkod sa Panginoon, maglilingkod pa rin tayo. Bakit? Kasi hindi tumitingin yung Panginoon sa bilang, hindi sa puso po ng mga naglilingkod sa amin. Diba? Kaya nga po sabi ng Panginoon, ano nga po yung ginagawa po natin ngayon para sa Panginoon? Tayo rin yung aani. Diba? For we shall reap if we faint not. Katulad po sa isang palayan, sa bukid. Diba? Kunwari po, nagtanim ka. Nagtanim, lumago. Tapos hindi mo na yung nalagaan. Anong mangyayari? Masisira. Diba? Kakainin ng mga insekto. Anong maaari mo? Wala. Diba? Kaya nga po sabi ng Panginoon, kung daw po tayong hihito sa paglilingkod po natin. Kasi, ibig sabihin ng paghihina po natin means humihina po yung paglilingkod natin sa Panginoon. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, kung natatandaan niyo po yung Bible study kahapon, diba? Same lang po yung verse na sinabi ko po sa Bible study dun sa Hebrews 10:25. Diba? We're not forsaking the assembly of ourselves together. So yung sinasabi po ng Panginoon doon na huwag natin pabayaan yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung pagtitipon-tipon po natin sa Kanya. Diba? Meron ka mang problema, meron kang sakit, ano ba yung nararanasan natin sa buhay po natin, sabi ng Panginoon, huwag daw po tayo hihinto. Diba? Bakit po kasi, the more na meron kang needs, the more na meron kang sakit, the more na meron kang pangangailangan, sabi ng Panginoon, doon mo mas kailangan ng Diyos. Diba? Kaya nga po sabi ng Panginoon, ipihinto tayo, anong maaari mo? Diba? If hindi mo bibigyan ng pataba yung pananim, anong maaari mo? Di ba wala? Kaya sabi ng ating Panginoon, sa buhay po natin, kailangan meron pong lumalago. Buhay po natin, kailangan meron po tayong natatanim para sa Panginoon. Di ba kasi yung church, para po itong bukid. Kasi sabi niya doon sa isang verse na malawak yung bukidin ng Panginoon, pero konti yung nag-aani. Di ba? So, kaya nga po sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, sabi ng Panginoon, kahit konti po tayo, gawin natin yung best natin para makapagtanim tayo para sa Panginoon. Diba? Ano po yung pwede natin itanim? Ano po yung pwede natin maani? Diba? Sabi nga po ng Panginoon, kung meron man binigay sa Panginoon, meron din bibigay ng Panginoon sa iyo. Diba? Sa pananim, kung meron man tinanim, meron kang hahanin. Diba? Sabi ko nga, hindi ka pwedeng kumanin ng walang tinanim. Diba? Pwede kang kumanin, pero hindi sa'yo, tawag doon, bag nanakaw. Kaya nga po sa buhay po natin, sabi ng Panginoon, let us not be weary in well doing. Diba? Lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, diba? Mabuti yan. Lahat ng ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon, maayos yan. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, diba? Para sa kabubuti po natin yan. Kaya, sabi ng Panginoon, as long as nagpapatuloy po tayo sa paglilingkod natin sa Kanya, the more yung ani natin someday, marami. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, pilit sinasabi ng Panginoon dito, if we faint not, if you faint not, kung di ka manghihina. Diba? Paano po natin mag-prevent yung paghina po ng buhay spiritual natin? Kasi, hindi natin makakailan na maraming Kristiyano po ngayon, nahihina po sila. Diba? Yung matagal na pong hindi nalilingkod sa Panginoon, ibig sabihin, mahina na po yung buhay spiritual po nila. Kaya nga, sabi ng Panginoon, pagdating kayo ng araw, meron silang maaari. Diba? Ano yung maaari sinasabi ko po? Is yung blessing ng Panginoon. Diba? Kasi sabi nga, tayo po na natin ko, kung di nyo po nagiging yung blessing ng Panginoon, ang kailangan na po natin gawin is magpatuloy. Diba? Kaya po para po sabi nga, sample natin sa palay. Diba? Pag tinanim mo, yan, agad ba ang tutubo? Hindi. Diba? Pag tinanim mo yan, agad bang mamumunga? Hindi. Diba? At sabi ng Panginoon, yung pagkataling natin, yung pag-aaral natin, mag-take po yan ng time. Diba? Gagamit po yan ng maraming oras,
Diba? Ang kailangan lang po natin gawin is magtsaga po tayo. Diba? Kasi maraming tao po ngayon, lalo na po yung mga bago pong mga kasama natin. Ang ibig nilang sabihin sa blessing, kapag naglingkod ka, mamaya may blessing. Yes, may blessing. Ano po yung blessing na yun? Is yung Word of God. Diba? Pero maraming Kristiyano po ngayon, maraming tao yung mga bisita, iniisip po na lang na blessing is yung pera lang. Diba? Kasi walang ibang blessing sa kanila, walang ibang biyaya sa kanila, kundi yung pera. Diba? Pero, sa ating mga Kristiyano, sa ating mga nakakarinig ng salita ng Panginoon, ang pera is pinakamaliit na bagay para sa Panginoon. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, ang pinakamalaking blessing na binibigay ng Panginoon sa loob ng araw-araw is yung nagigising tayo. Diba? Kasi, kapag hindi ka na nagising, paano mo pa makikita yung mga blessing? Diba? Kaya nga, ang unang pinag-pray natin sa pagtulong natin is magising tayo ng umaga. Diba? Kasi walang kwenta yung gagawin mo kung patay ka na. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, sabi ng Panginoon, kung nararamdaman na po natin na nanghihina po tayo, anong kailangan mo gawin? Kailangan mo pa rin magpatuloy. Diba? Hindi ibig sabihin na nanghihina ka, magpapit ka na. Diba? Ang tunay na yung mga, sabi nga, ang mga taong talunan is yung mga humihinto. Diba? Yung mga taong talunan is yung nag-quit. Diba? Kapag nag-quit ka, ibig sabihin, wala ka ng chance para manalo. Diba? Pag nag-quit ka, wala ka ng chance para makakit yung goal mo. Diba? Kaya ganoon din sa ating Panginoon, kung mag-quit ka, diba? Anong mangyayari sa buhay mo natin? Diba? Kaya nga sabi ko sa isang kata, rest if you must, but don't you ever be. Diba? Pwede tayo mag-rest, pwede tayo magpahinga, pero ang sabi ng Panginoon, wag daw po tayo hihinto. Diba? Wag kang titigil, wag kang mag-i-stop sa paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil po, kasi sabi ng Panginoon, habang nabubuhay yung tao, makakaranas siya ng problema. Pero hindi yun yung problema na yun, yun yung magpapatigil sa atin sa paglilingkod natin. Diba? Ginamit lang ng Panginoon yung problema para subukan tayo kung tayo ba'y totoo sa paglilingkod natin. Kung tayo ba'y totoo sa ginagawa natin para sa Panginoon. Kasi if isang maliit na problema lang kung ito sa paglilingkod, ang tawag sa iyo, mahina. Diba? Kaya nga naglilingkod para lumakas. Diba? Pero anong ginagawa natin? Humihinto tayo, kaya lalo tayo nanghihina. Diba? Kaya nga tayo nagbibigay sa Panginoon para magkaroon po tayo. Pero ang ibang tao, ang iniisip nila, once na nagbigay sila sa Panginoon, mawawalan sila. Diba? Hindi po. Sabi ng Panginoon, kapag meron kang tinanim, meron kang ani. Kapag meron kang binigay sa Panginoon, meron din ibibigay ng Panginoon sa iyo. Kaya, hindi tayo mawawalan. Hindi tayo pa po yung magiginabang. Diba? Kaya nga patuloy, ini-emphasize po ng pastor po natin na once na tayo nagbigay po tayo sa mga projects po natin sa Diyos, sa isa din natin, sino po yung magiginabang? Yung ibang tao? Hindi. Diba? Ang magiginabang, tayo po mga naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Tayo po yung makukomfort. Diba? Tayo po yung kumbaga gigithawa. Ngayon, aramdam natin medyo bigyan ngayon kasi umulan. E paano kapag mainit, tapos lang isa na hindi naiinit na po tayo. Pero meron kang tinanim sa Panginoon, nagbigay ka ng commitments, nagbigay ka ng offering sa ating po Panginoon. Meron tayo matatanim. Diba? Kaya nga po yung mga nilagay po ng isa na yan, yun po yung tinanim natin para sa Panginoon. Diba? Ano po yung magiging pagkinabang natin doon? Yung ginhawa. Diba? Yung comfort natin. Hindi tayo maiinitan. Diba? Kaya nga, sabi nga, hindi mababawis yung kitikilin natin. Diba? Hindi, makakomfort po tayo. Magiging mas nakakapag-focus tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi minsan kaya di tayo nakakapag-focus kasi mainit. Pinapumapay ka, pupunas ka lang ng pawis. Diba? Pero dahil meron kang tinanim sa Panginoon, makakomfort ka. Diba? Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, connected dyan sa bukid. Sa puno. Diba? Kapag nagtanim ka ng puno, kunwari mainit. Anong ginagawa ng puno? Nagbibigay ng silong. Diba? Yung tinanim natin sa church, isa din. Ibig sabihin, nagbibigay po ng comfort, parang sa puno. Diba? Pag mainit yung Panginoon, pag pumunta ka sa ilalim ng puno, kahit gano'ng kainit siya, giginawa mo. Bakit po? Kasi yung puno, nagbibigay ng lilim. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, as long as tayo po, pumunta po tayo ng church, nakawapon po tayo. As long as tayo po, diba? Nagpapatuloy po tayo sa paglilingkod po natin para sa Panginoon.
nakakapagtanim ka. Diba? Minsan hindi lang natin nababansin. Diba? Ano po ba yung giving na pwede natin ibigay sa Panginoon? Diba? Ano po ba yung pwede natin ibigay, pwede natin may offer sa Panginoon? Diba? Hindi lang po pera, tandaan po natin to. Hindi lang po pera ang may bibigay natin sa Panginoon. Sabi ko nga po kanina, ang pera, ang pinakamaliit na bagay na pwede natin ibigay sa Panginoon. Pero sa mga tao, ang pera, ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Diba? Kaya nga po, sabi ng ating Panginoon, if tayo po, sabi ng Panginoon, kahit malaki yung binibigay mo, kung di tama yung puso natin para sa Panginoon, wala rin kwenta. Diba? Kaya nga po, sabi ng ating Panginoon, di ba yun ang konti? Totoo naman. Di ba yung konti lang yung nabigay mo natin, tapos naman sa puso natin. Di ba yung konti yung binigay natin, wala naman panunod. Kasi maraming tao po ngayon na nagbibigay po sila sa Panginoon, nagbibigay po sila sa church, pero sinusumbat nila. Diba? Kaya nga po sabi ng ating Panginoon, kung susumbatan kita, may magagawa ko. Wala po. Bakit po kasi lahat ng meron po tayo, galing sa Panginoon yan. Kaya wala po tayong masusumbat sa Panginoon. Diba? Kasi yung mga tao po sinasabi nila, marami naman akong naibigay. Diba? Lagi nga sinasabi ni Pastor, na sinasabi ng tao, kapag wala ako, walang magagawa yung church. Hindi po. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, kahit wala kayong church, magpapatuloy. Diba? Marami na pong members yung umalis. Diba? Marami na pong tao naglingkod sa Panginoon na wala po ngayon. Huminto pa po ba yung gawain ng Panginoon? Hindi. Diba? Bakit po? Kasi merong nagpapatuloy na naglilingkod sa Kanya. Kaya nga po sabi ko ng pastor ko natin kung minsan, sabi niya, yung people, yung mga tao, diba? Pasok, tsaka lalabas. Pupunta, tsaka lang aalis. Hindi mananatili. Diba? Pero ang sabi ng Panginoon, merong taong nananatili para sa Panginoon. Kahit konti lang po tayo, as long as nananatili po tayo, nagpapatuloy po yung gawain ng Panginoon. Diba? Pero ang sabi ng Panginoon, hindi natin pwede pagmagagay ng Panginoon. Kahit marami kang nagagawa, marami kang nagbibigay, marami kang natutulong. Diba? Once na nagpalagay tayo sa Panginoon, pwede na tayong ibagsak. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, kahit marami kang nagagawa, kahit marami kang nagbibigay, maging humble lang po tayo. Diba? Mas mabuti nga yung nagbibigay nga ng walang nakakala. Yung hindi mo sinushow sa iba yung binibigay mo. Bakit? Kasi once na nagbigay tayo na hindi natin pinagmamayabang, mas nabibless yung Panginoon. Diba? Bakit mo kasi natutunan mo natin magbigay na hindi natin pinangangalandakan. Diba? Kaya lang mo natin sinasabi is para ma-encourage yung iba. Diba? Hindi natin sinasabi yung kung gano'n, nagbigay mo tayo ng para sa isang nalagay po ba natin doon sa isang banan, donated by? Donated Brother Barbie? Hindi po. Diba? Hindi po tayo nagbibigay ng donation. Nagbibigay po tayo ng commitment. Diba? Iba po yung donation sa commitment natin para sa Panginoon. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, magpatuloy ka lang. Minsan wala po tayong ibigay. Minsan wala po tayong, hindi po tayo makatulog. Diba? Ang sabi ng Panginoon, pwede ka naman bumawi. Diba? Pwede ka naman pwede mo naman gawin sa ibang araw. Diba? Kaya nga po sa buhay mo natin, minsan sa ibang tao, iniisip nila, ayaw nila magsimba kasi nahihiya sila. Diba? Nahihiya sila. Bakit? Kasi nung isang Sunday, hindi sila nakapagsimba. Kaya nahihiya sila magsisimba ng Sunday. Sa susunod na Sunday, hindi naman sila magsisimba kasi hindi sila magsisimba ng Sunday. Diba? Dahil sa pagiging mahihayin mo, hindi ka na nakapagligod sa Panginoon. Diba? Kaya nga po sabi ng Panginoon, kung diligod ko sa Panginoon, dahil makapalagod ako. Diba? Hindi po pwede yung mahihayin ko sa akin. Kasi anong mangyayari? Pansin niyo po yung mga mahihayin, wala po sila nagagawa. Diba? Kausapin mo lang yung isang tao, dahil mag-Bible study po tayo. Kung nahihiya po tayo, wala po mangyayari. Diba? Kung mag-a-apply ka ng trabaho, nahihiya mo magtanong, anong matatanggap mo ng trabaho? Wala. Diba? Kaya nga po sabi ng Panginoon na sobrang pagiging mahihayin, walang nagagawa. Diba? Diba yung makapal yung mukha, at least meron nagagawa para sa Panginoon. Diba? Kaya nga po sa buhay mo natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, kailangan po natin makapal yung mukha po natin. Diba? Bakit po? It means malakas yung loob. It means, diba? Kaya po natin tumayo sa gawain po ng ating po Panginoon. Kasi kung nahihiya po tayo, madali lang po tayo magpupunta. Bakit? Pansin niyo ba yung mga nahihiyang tao? Anong itsura nila? Nakayuko. Diba tahimik? Pag tinulak mo, matutumba. Pero ikaw, confident po tayo sa tayo natin. Kahit itulak ka, hindi ka matutumba. Bakit?
alam natin yung ginagawa natin. Di ba? Yung minsan, naiiyak sila kasi hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. Di ba? Kaya nga po sa buhay po natin patuloy, tinuturuan po tayo ng Panginoon para malaman natin yung gagawin natin. Di ba? Para hindi tayo magmumabang. Kaya nga po sabi ng Panginoon, kapag hindi mo alam yung isang bagay, naiiyak ka. Di ba? Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi mo na mag-aaralan. Di ba? Kaya sabi ko dito, sabi niya, kaya sa buhay po natin, kung meron nagtuturo sa iyo, makinig ka. Diba? Para malaman mo kung ano yung isang bagay na yun. Diba? Huwag kang huminto. Kasi minsan meron nagtuturo sa atin pero tayo huminto tayo. Diba? Kaya yung title po natin sa umaga pong ito is nangalan Don't Stop. Diba? Don't stop. Huwag kang huminto. Diba? Yun yung sinasabi ng Panginoon. Kasi kapag nanghina ka, hihinto ka. Kaya ini-encourage tayo ng Panginoon na magpalakas po tayo para hindi tayo huminto. Diba? Hindi tayo huminto mag-aral, hindi tayo huminto mag-grow, diba? Hindi tayo huminto na magpagalit sa gawain po ng ating pong Panginoon. Meron pong tatlong bagay na sinasabi ng Panginoon dito, once na huwag nag-stop tayo. Diba? Meron tatlong bagay na sinasabi ng Panginoon, tatlong resulta. Sinasabi ng Panginoon, once na nag-stop na, ito yung mangyayari. Point number 1 po natin, the moment you stop being teachable, you stop learning. Diba? Kasi, kung tayo po bilang mga tao, hindi na po tayo natuturuan, matigas na yung ulo natin. Paano ka mag-learn? Paano mo malalaman yung ibang bagay? Diba? Kaya nga nag-aaral, para matutunan mo kung ano yung kailangan mong pag-aaralan. Pero dahil nga sabi nga, meron mga tao matigas yung ulo, ayaw nilang magpaturo. Diba? Iniisip nila, alaman na lang ito, iniisip nila, kaya na nilang gawin. Diba? Pero ang sabi ng Panginoon, sa buhay po natin, hindi tayo pwedeng hindi magpaturo lalo na sa Panginoon. Diba? Paano mo malalaman yung sinasabi ng Panginoon kung ayaw mo magpaturo? Ayaw mo magaling. Diba? Sa mga bata, paano mo makakamit yung goal mo na maging top 1? Hindi ka naman nanginginig. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, huwag po tayo huminto. Diba? Huwag po natin mag-ibang. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, kung ayaw po natin lumagong magmam, sabi ng Panginoon, magpaturo po tayo. Diba? Sabi niya dito, set aside your pride. Bakit po? Kasi maraming tao po kayo na pride. Kaya ayaw nila magpaturo. Diba? Kasi sabi nila, kaya na nilang gawin yan. Alam nilang gawin yan. Kaya na naman bilhin yan. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, kung tayo po nagmamataas po tayo, nagmamalagay tayo sa Panginoon, ibababa po tayo ng Panginoon para tayo po ma-realize po natin na kahit gano'ng makakagaling, kailangan ko pa rin makinig. Diba? Kahit gano'ng makakayaman, kailangan ko pa rin makinig sa Panginoon. Diba? Kasi walang magagawa yung yaman mo kapag yung Panginoon na yung umilos sa buhay po tayo. Diba? Kaya nga po sabi ng Panginoon, tinuturuan ka, dapat makinig ka. Diba? Sabi niya, sa Psalms 25 verse 4, show me thy ways, O Lord, teach me thy paths. Paths, sabi niya. Sabi dito, sinabi niya sa Panginoon na, Panginoon, ituro mo sa akin, diba, yung daan, ang inyong mga pamamaraan. O Lord, sabi niya, Panginoon, teach me thy paths. Ituro mo sa akin yung daan. Diba? Ang sabi niya dito, ang ibig sabihin niya dito, yung nagsalita dito, nagpapaturo siya sa Panginoon. Diba? Hindi niya sinabi sa Panginoon na, Lord, huwag mo na akong turuan, alam mo na yung pupuntahan ko. Alam mo na yung gagawin ko, hindi. Ang sabi niya, show me thy ways. Diba? Ituro mo sa akin, ipakita mo sa akin kung paano mo siya gagawin. Diba? Ituro mo sa akin kung saan yung dadaan ko. Diba? Yun po yung sinasabi ko na ating po Panginoon. Kaya sabi nga, the moment you stop being teachable, you stop learning. Sa point number 2 po natin, the moment you stop learning, you stop growing. Diba? Kapag hindi ka naging teachable, huminto ka sa pagiging, kumbaga, ayaw mo na magpaturo, hindi ka natututo. Kapag hindi ka natuto, hindi ka mag-grow. Diba? Kaya nga po sa buhay mo natin,
Minsan, maraming tao yung narinig na natin na hindi sila nag-grow. Ibig sabihin, hindi sila nag-grow. Diba? Hindi nila naiintindihan kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya nga po sa buhay po natin, kung gusto po natin lumago, ang kailangan po natin is fertilizer ng Panginoon. Ano po yun? Yung kanyang salita. Diba? Pero kung hindi ka nagpapaturo, hindi ka nakikinig, kahit anong salita ni Pastor dito, kahit anong salita ng mga nag-aayon ng salita ng Diyos, wala kang natututunan kasi ayaw mo magpapaturo. Andiyan ka lang, nakaupo, papakita ng tao, di ba? Pero kung tayo po nakaupo tayo dyan, at yung tema po natin na ngayon, nakapokus po sa salita ng Panginoon, meron po tayong matututunan at lalago po tayo. Di ba? Tulad po sa sabi ko nga kanina, hindi mo bibigay ng pataba, hindi mo didiligan yung alaman, hindi lalago. Di ba? Ganun din sa buhay spiritual po natin. Di ba? Kasi tayo po yung puno. Di ba? Hindi po tayo nadidiligan na salita ng Panginoon. Paano tayo lalago? Paano po tayo mamumulaklak? Diba? Paano tayo mamumunga? Kaya nga po sabi ng Panginoon, the more na nakikinig at naaaral po natin ang salita ng Diyos, the more na mas naunawaan po natin yung mga bagay-bagay na dumani din sa buhay natin. Diba? Kaya nga po sa ating pong mga buhay, sabi ko nga kagabi, sa Bible study po natin, diba? Yung difference po na nakikinig ng salita ng Diyos at yung hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Diba? Ang nakikinig ng salita ng Diyos, malawak yung pangunawa. Malawak yung kaisipan nila. Pero yung hindi nakikinig ng salita ng Diyos, makitid yung pangunawa nila. Makitid yung pag-ibig nila. Simpleng problema lang, diba, may stress na sila. Simpleng problema lang, di na nila alam yung gagawin nila. Diba? Pero kaibahan sa mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, kahit malaking problema yan, maunawaan nila. Bakit? Kasi mayroong salita ng Diyos na nakalim sa kanilang buhay. Diba? Tulad po, diba, sa laban, kapag mataba yung laban, mayroong fertilizer, kaya niyang labanan yung mga pumapatay sa amin. Diba kasi minsan mayroong pumapatay sa laban. Yung ang likod ko mong kaya. Kasi dyan minsan, kaya rin po dyan ang likod na kung natin po ng sustansya din ang mga. Diba? So, kung tayo po, yun, diba? Kung tayo po nakukuha yung sustansya ng paglilipod natin sa Panginoon ng ating kaaway, diba? Hindi po tayo lalago, hindi po tayo magulo. Diba? Ano po yung sustansya natin? Yung salita ng Diyos. Diba? Paano nakukuha ng kalaban natin yung sustansya na binibigay ng Panginoon? Once na tayo, hindi tayo nakaka-focus, hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Nandito nga tayo nakaupo, pero hindi mo naman pinakikinggan. Ibig sabihin, napablock ng ating kaaway yung message para sa iyo. Diba? Kaya nga po sabi ng Panginoon, learning. Learn po natin kung paano po natin labanan yung ating kaaway. Diba? Kasi once labanan po natin yung kaaway po natin, mas lalo tayo natuloy. Diba? Kaya nga sabi niya, kung merong insekto sa buhay natin, diba? Unti-unti mamamatay tayo. Pero kung merong fertilizer, merong ini-spray yung Panginoon ng salita niya, diba? Kahit pag lumapit yung insekto na yun, mamamatay siya. Diba ba? Malalasyon po siya ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi sinisira niya yung paglilingkod natin sa kanya. Diba? Spiritual growth enhances our ability to deal with life's ups and downs. Diba? Kumbaga, yung spiritual growth po natin, tinutulungan niya po tayo na paano po natin kaharapin, paano po natin gawin yung ups and downs ng buhay natin, o yung mga problema sa buhay natin. Diba? Kaya kung hindi ka malago, hindi ka nag-grow sa Panginoon, hindi mo malalabanan. Diba? That's why maraming tao yung main ko sa paglilingkod kasi hindi nila nalalabanan. Diba? That's why yung mga taong dati naglilingkod sa Panginoon wala sa oras na ito kasi hindi nila nalalabanan yung problema ng kanilang buhay. Diba? Kaya nga po, the moment you stop being teachable, you stop learning, the moment you stop learning, you stop growing. Diba? Sa number 3 po natin, the moment you stop growing, you are dead. Diba? Tulad po sa isang halaman, kapag hindi lumago yan, malalantat, saka mamamatay. Diba? Ganun din po yung buhay po natin, spiritual. Kapag hindi tayo lumalago, ibig sabihin, mahina yung resistensya natin.
darating yung point na mamamatay na lang tayo. Malalagta naman tayo. Wala na tayong pakinabang. Anong gagawin na ba sa lahat? Bubunutin kung kagaling na. Diba? Diba? Kaya nga sa buhay mo natin, gusto mo bang balikan na ng Panginoon? Hindi. Ang gusto ng Panginoon, manatili ka at meron bagong may tatayin. Hindi yung papalitan tayo kung tatayin ng bagong. Hindi. Ang gusto naman ng Panginoon, gusto mo gumamit tayo. Diba? Kaya nga sa buhay mo natin, kapag namatay po tayo spiritually, paano po tayo makakatulong sa gawain ng Panginoon? Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, kung gusto mo tumulong sa gawain ng Panginoon, diba? Manatili po tayo mag-learn. Mag-aral, magpaturo po sa gawain ng Panginoon. Diba? Once na nagpaturo ka, mag-grow ka. Diba? Yung mga nakakaunawa sa gawain ng Panginoon, yun yung mga taong nag-grow sa amin. Diba? Pero kung yung taong nagbibigay sa Panginoon at iniisip niya na mawawalan siya, ibig sabihin hindi siya nag-grow. Diba? Ibig sabihin hindi siya, kumbaga, hindi niya tunay na naiintindihan yung gawain ng Panginoon. Diba? Kaya nga po sa buhay mo natin, mapapasin mo sa sarili mo yan. Once na nagbigay ka sa Panginoon at inisip mong mawawalan ka, ibig sabihin, nanginginig ka. Diba? Kaya nga po sa buhay mo natin, pagtuturuan po tayo ng Panginoon, napapakinggan mo natin sa salita ng Panginoon. Diba? Kapag nagbigay ka sa Panginoon, bibigyan ka ng Panginoon. Diba? Kaya huwag mong isipin na pag nagbigay ka, mawawalan ka. Kapag tumulong ka, mapapagod ka. Yes, mapapagod ka. Pero darating yung point, bibigay ng Panginoon. Ibabalik ng Panginoon yung lakas na binigay natin sa Kanya. Diba? Kasi sabi nga ng Panginoon, bago ka pa tumulong, bago ka pa nabagot, binigyan ka na ng lakas ng Panginoon. Kasi hindi ka makakatayo kung wala kang lakas. Diba? Hindi ka makakatayo kung paralyze yung paa natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, bago mo pagmalagay yung Panginoon, bago mo sabihin yung Panginoon na pag tumulong ka sa mapapagod ka, isipin natin na bago natin naisip yung bagay na yun, yung Panginoon kumilos sa buhay natin, binigyan tayo ng kalakasan. Diba? Yung tunay na Kristiyano, yung tunay na naglilingkod sa Panginoon, yun yung unang naisip nila. Diba? Kaya nga nagpapasalamat sila sa Panginoon. Diba? Kaya nga ano man dumating sa buhay nila, sa mga Kristiyano na nag-grow sa Panginoon, maghirap ka man, magkasakit ka man, nag-grow pa rin sila. Bakit? Kasi nalilingin sila ng salita ng Diyos. Diba? Kasi naunawaan nila yung salita ng Diyos. Diba? Kunwari po, nagkasakit ka, nanghina ka, o napagod ka, hindi ka makapagtrabaho kasi meron nangyari sa'yo. Sabi ng Panginoon, kaya mo pang gawin yung ibang bagay. Diba? Para sa Panginoon. Diba? Kaya nga kung sabi ng Panginoon sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengthens me. Kaya mong gawin yung mga bagay-bagay na yun sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Diba? Hindi mo lang magagawa yan kapag ginagawa mo ng sarili. Diba? Kaya nga sabi nga, kung nag-iisa ka lang, wala kang magagawa. Diba? Kung wala yung Panginoon sa buhay mo natin, wala tayong magagawa. Diba? Kaya nga sabi niya, always put God in your heart. Diba? Always put God. Always trust God. Diba? Always na maniwala tayo sa Panginoon. Always na ilingin natin sa Panginoon, samahan po tayo sa mga gagawin natin. Diba? Isipin natin kung mag-isa ka lang, wala kang magagawa. Teamwork. Diba? Mag-ibang teammate tayo sa Panginoon. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, kahit marami ng umari, minsan di nila magtutulungan. Marami ng barakada, di nila magtutulungan. Pero kahit yung Panginoon, kahit naging sa siya, kaya niyang gawin ng lahat. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, sino pipiliin natin? Yung mga barkada natin, yung Panginoon. Hindi po masama mo magkaroon ng barkada. Ang masama po is yung kahit tayo uminto sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi maraming tao po ngayon, kaya wala sila ngayon. Kahit po silang sumama sa mga barkada. Barkada na malayo sa Panginoon. Diba? Kaya nga po tayo, piliin po natin yung mga kinakasama natin. Diba? Hindi basta nakausap natin, nakilala natin, ibig sabihin makakabuti sila sa atin. Diba? Kaya nga sabi ng pastor po natin, hindi masama magipagbarkada, if tayo yung nakaka-influence sa atin. If tayo yung na-influence nila sa bagay na hindi kalooban ng Panginoon, diba? Mawawala tayo sa pagiging. Mangina yung buhay. Diba? Kaya nga sa buhay po natin, diba? Put God first.
Kasi meron tayong pupuntahan na Sunday. Diba? Sunday. Matitiyang po ng Sunday. So magkakaroon po tayo ng magpipilian. Diba? So sa buhay po natin, patuloy, ipag-pray po natin yung bagay na yun para yung Panginoon mismo yung magkabay sa atin. Diba? Para yung Panginoon mismo yung tumulong sa atin kung ano yung gagawin natin. Kasi kung tayo lang po yung mag-iisip ng pamamaraan, kung ano yung pipiliin po natin, baka magkamali tayo. Baka hindi po tayo mapunta sa gusto ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, in every decision we make, sabi niya, always ask God. Diba? Mag-pray tayo sa Panginoon, ilingin natin sa Panginoon na tulungan niya tayo para hindi tayo magkakaroon. Para hindi tayo magkakaroon sa gagawin natin. Diba? Kaya nga po sabi niya, do not stop praying. Diba doon sa 1 Thessalonians, pray without ceasing. Huwag daw tayong huminto sa pananalangin natin sa Panginoon. Diba? Huwag daw tayong huminto, huwag daw natin putulin yung connection natin sa Panginoon. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, patuloy ilagay natin yung verse 8 ko. And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap. Lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, naalingin mo yan mga araw. Hindi man ngayon, pero darating yung point na yun na sa buhay natin, diba, darating yung point na yun, ibibigay ng Panginoon. Huwag lang tayo magmadali. Diba, huwag lang tayo huwag natin mapurahin yung Panginoon. Kasi meron sinasabi nila, Lord, diba, meron akong kailingan. Diba? Nililikod siya, ang lagi niya sinasabi, bakit hindi mo binibigay ang Panginoon yung kailingan mo? Kung hinahanap ng Panginoon, hindi ka naglilingkod para lang pagpalagi. Naglilingkod ka para purihin yung Panginoon sa buhay natin. Diba? Mali po yung kaisipan ng iba na maglilingkod ako para i-bless ako ng Panginoon. Tama naman yun. Pero kung yung motive natin para lang tayo makatanggap ng mga bagay-bagay, is mali. Diba? Ang number one na motive natin sa Panginoon is yung mga paglingkod tayo sa Kanya at makapapulog tayo sa Kanya. Diba? Pupalaw nila po yung blessing. Diba? Kaya po sa buhay po natin, diba? Huwag po natin hintuhan yung paglilingkod natin. Huwag natin kalimutan yung Panginoon sa buhay po natin. Diba? Sabi nga po dun sa verse, dito sa verse po dito, sa 2 Peter 3:18, diba? Sabi ng Panginoon sa 1 Peter 3:18, 1 Peter 3:18, sabi ng Panginoon, sa 1 Peter 3:18, sabi ng Panginoon, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Diba? Sabi ng Panginoon, sa tayo po tayo mag-grow sa grace ng Panginoon. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, hindi ka mag-grow kung wala kang Panginoon sa buhay mo. Diba? Hindi ka mag-grow kung walang knowledge na tinuturo yung Panginoon sa buhay natin. Diba? Kaya nga po, don't stop learning. Diba? Lalo na yung sa gawain ng Panginoon. Sabi ko nga, kahit anong sipag natin mag-aaral, walang kwenta yan kung wala po yung Panginoon sa buhay natin. Diba? The most important things, diba, in our lives is serving God. Diba? Kaya nga po sa kalagayan po natin ngayon, diba, naghihirap ka man, kakasakit ka man, diba, always serve God. Diba, walang pinipili karamdaman yung paglilingkod dahil sa Panginoon. Kasi kung mapapansin po natin, example po sa mga ibang church, kahit meron na po kahit wala na po paa, kahit naka-wheelchair na lang sila, nakakapunta pa rin ng church. Diba? Kahit di po sila sinusundo, nakakapunta pa rin ng church. Bakit po? Kasi dedicated po sila. Diba tayo po? Blessing po sa atin na meron po nasusundo sa atin. Diba? Blessing po ng Panginoon na tayo po para makapaglingkod sa Kanya. Diba? Isa na po yung gumagawa ng pamamaraan. Ang kailangan na natin gawin is mag-take ng effort na mag-bihis, pumunta ng church at makinig na salita ng Diyos. Yun po yung gusto ng Panginoon. Diba?
Kaya nga, 3 hours, 2 hours, hindi pa ba natin pwedeng ibigay sa Panginoon? Diba? Kaya nga po, ang kailangan na po natin gawin is lalo pa po natin gawain yung salita ng Panginoon at para lalo po natin maintindihan kung ano po yung gawain ng Panginoon. Baka hindi po natin nag-gets kung yung sinasabi ng pastor na kailangan natin mag-commit. Kasi sabi nga, hindi ka pwede magtanim doon sa iba, sa hindi mo pakulan. Diba? So tayo po, saan po tayo magtatanim para sa Panginoon? Sa Diyos. Diba? Hindi tayo pwede magtanim sa diba? Kaya nga po sa buhay po natin, diba? Saan tayo magtatanim? Sa gawain ng Panginoon, kung saan tayo nilagay. Diba? Kaya po, ang kailangan natin gawin, tayo po maging magsasama ng Panginoon. Diba? Tayo po kasi nasa mission field po tayo. Harvest field. Diba? Sa bukirin po tayo ng Panginoon. Doon po tayo nilagay ng Diyos. Para maging tagahan, para maging taga-tanan. Diba? Kaya nga po sa buhay natin, ano nga tinanin natin, yung Panginoon ba yung naging-ginabang? Hindi. Tayo po yung maging-ginabang. Kasi sabi ng Panginoon, kahit wala kang gawin sa Kanya, meron siyang lahat ng bagay. Kaya niya gawin lahat ng bagay. Diba? Kaya po tayo tinuturoy ng Panginoon para magtanim. Para tayo, meron tayong bagay. Diba? Gusto ng Panginoon na hindi tayo, magkulangan. Diba? Kaya kahit sabihin ng Panginoon na maglingkod ka, pagpapalayan ka ng Panginoon. Kailangan pagpapalayan ng maglingkod. Diba? Hindi basta-basta darating yung pagkain sa pagkain. Diba? Ang bibigay na blessing ng Panginoon is kailangan pa rin natin kung pagpapalayan. Diba? Maraming tao po ngayon, gusto lang po nila pakinabang. Ayaw po nila na mapagod. Diba? Kaya once na nagbibigay tayo ng relief, maraming tao. Diba? Pero pag wala ng relief, wala na sila. Sana hindi po tayo gano'n, sana hindi po tayo tumanda, diba? Na gano'n po yung naisipan natin sa Panginoon. Na pag walang relief, pag wala po tayo nakuha pakinabang, is hindi tayo magbibigay. Diba? Kaya nga po sa atin, gawin natin, isipin natin, magawain pa po natin yung salita ng Diyos. Diba? Para kahit walang ganong bagay, is maglilipod ka sa amin. Sabi mo nga, blessing na lang or incentive na lang kung meron tayong mararamdaman. Diba? Ang pinaka-unang bagay, ang pinaka-kailangan natin gawin is pasalamatan ng Panginoon. Diba? Tupalo yung blessing. Diba? Kaya nga ako sabi nga, don't stop. Don't stop learning. Diba? Once na nag-stop tayo mag-learn, diba? Hindi ka mag-grow. Once na hindi ka mag-grow, makamatay yung spiritual na grow. Diba? Kaya nga ako sabi ng Panginoon, yung pinaka-ugat ng bagay na yan, is yung paglilingkod sa Panginoon. Kaya don't stop serving God. Diba? Don't stop working. Diba? Sa ministry ng Panginoon, kahit hindi ko kaya gawin yung ibang bagay, nasabi ng Panginoon, do what you can do and give what you can give. Diba? Hindi sinabi ng Panginoon na gawin mo yung hindi mo kaya gawin. Ibigay mo yung hindi mo kaya ibigay. Diba? Napakahirap mo na bagay na yun. Nasabi lang ng Panginoon, gawin mo kung anong yung kaya mong gawin, o gawin mo kung anong yung magagawa para sa Panginoon, at ibigay mo kung ano yung pwede mong ibigay sa Panginoon. Hindi humihingi ng Panginoon kung wala tayo. Hinihingi ng Panginoon kung anong meron ka. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, magbuhay natin kumpara yung sarili natin sa ibang tao. Bakit ko? Kasi nadi-discourage ka. Diba? Baka isipin mo na hindi mo kaya yung ginagawa niya, kaya hindi na maglilingkod. Diba? Kailangan lang natin gawin, i-improve yung kaya mong gawin para sa Panginoon. Diba? Kasi sabi ng Panginoon, yung ginagawa niya, siya yung makikinabang dyan. Kung tayo, magpapadala po tayo sa pag-compare natin sa ibang tao, wala kang magagawa. Kaya kailangan mo gawin, imbis na i-compare mo yung sarili mo, i-improve mo na lang yung sarili mo para sa Panginoon. Diba? Gawin mo na lang yung bagay na kaya mong gawin para sa Diyos. Diba? Huwag mo tignan kung ano yung magagawa ng iba. Huwag tignan mo kung ano yung magagawa. Diba? Kaya nga po, yun po yung sa message po natin sa umaga pong ito. Thank you for bagamat konti po tayo ngayon, bagamat wala po yung iba. Diba? Basta nandito ka, yun yung importante.
Di ba? Kaya nga sinabi mga kanina, huwag mo tingnan kung ano yung magagawa natin, di ba? At tingnan mo kung ano yung magagawa. Kaya mong pumunta ngayon, yun yung tingnan mo. Di ba? Kaya mong mag-inig, yun yung gawin mo. Di ba? Kaya nga po sa buhay po natin, patuloy lang po tayong magpagamit, patuloy lang po tayong maglingkod. Kung nanghihina po tayo, sabi nga, once na nanghihina ka, dapat alam mo yung pupuntahan. Alam mo yung lalapitin mo. Yun yung Panginoon. Yun yung simbahan. Di ba sa simbahan, hindi tayo discourage. Di ba? I-encourage po tayo, palalawasin po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Di ba? Kaya po sa ating pong mga sarili, tutak mo natin sa mga sarili mo natin. Di ba? Kailangan mag tayo mag-grow. Kailangan lalo tayo mag-grow. Kailangan lalo po tayo maging kapag-ipagagawa sa Panginoon. Yan po yung purpose mo natin. It's para magamit ng Panginoon sa mga gawin. Hindi para gamitin natin yung Panginoon sa mga sarili natin mga gusto. Diba? Nandito po tayo para maglingkod sa Panginoon, hindi para mag-lingkuran. Hindi po tayo para ipag-serve. Diba? Hindi po tayo para pasiyahin. Yes, masisiyahan po tayo once na naglingkod tayo sa Panginoon. Diba? Natatanungin ko po kayo sa oras nito, masaya po ba kayo sa paglilingkod sa Panginoon? Diba? Huwag po natin titignan yung iba. Kapag tinignan mo yung mga wala sa ulo, nalulungkot ka. Nakakatuwa. Kaya pinapupunta mo kayo sa akin. Pero parang hindi mo makita yun, pero wala si gano'n. Wala si gano'n. Diba? Kaya nga po sa school laging sinasabi, lamang yung nasa unahan. Lamang yung nasa rowan. Ako nasa rowan ako, girlfriend. Kahit malaging wala sa mga girlfriend mga tulog eh. Yung pag-dito na rin. Kaya hindi ako mawali. Kaya nga sabi nga, mas makakapag-focus po tayo pag walang tao sa harapan natin. Diba? Kasi pag merong tao sa harapan natin, nadi-distract lang, hindi siya nakikinig. Pag di siya nakikinig, nadi-distract lang, hindi ka na rin makakapag-focus sa salita ng Panginoon. Diba? Kaya hindi po yung gawin natin. Diba? Huwag natin tingnan yung iba, tingnan natin ang Panginoon. Diba? Tumingin po tayo sa faith natin sa Panginoon. Sabi nga doon sa isang verse, we walk by faith and not by sight. Diba? Yun po yung sabi mo ng Panginoon. Tignan mo yung Panginoon, hindi yung iba. Diba? Maraming salamat po tayo pinag dito. Naglingkod sa Panginoon, wala di man po natin pinalam. Diba? Kasi maraming ito, sa iba sa atin ngayon, pag nalaman na wala sa gusto, hindi sila maglingkod. Diba? Pero in some cases, meron pong pinuntahan. Diba? So, alam natin yung Panginoon na yung bagay sa kanila. Alam natin yung Panginoon na yung kikilos sa kanila ng buhay. Hindi natin alam yung dahilan kung bakit sila wala ngayon. Ang importante, alam mo yung dahilan kung bakit ka nandito. Diba? Is para pag-iwanan